Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Magbibigay lang tayo ng latest update dito sa nangyayaring pagbabago na naman ng mga roles ng mga players dito sa ating Team Alas, kasi mga kapolitika, sa sinasabi natin ay isang tulog na lang po at makakasagupa na natin itong Team Vietnam na kung saan ay kumpirmado na nga na andito na sa Pilipinas at makakalaban natin ito sa Biyernes 5 PM po, at i-update ko rin po kayo dito. So yung pinaka-latest ngayon is may pagbabago na naman sa mga roles dahil doon sa pag-alma at mga negatibong reaksyon ng mga netizen dito sa mga tagasunod at taga-subaybay ni Gemma Galanza, na kung saan ay nung nakarang araw ay kinumpirmang gagawing libero itong si Galanza dahil doon sa absence ni Nierva, kasi bumalik si Nierva doon sa PVL. Hindi ata pinahintulutan ng kanyang coach na kung saan is sumali dito sa Team Alas dahil conflict sa schedule doon sa club team niya para sa PVL Open Conference. So naghanap itong si Debrito ng panibagong maging libero, kasi ngayon is nakikita natin na napopolitika na naman itong ating national team. So si Debrito, ang nakikita niya dito is si Galanza. So nakikita naman natin doon na kung saan ay wala namang problema, kasi bawat naman na player dyan sa loob ng court ay tinuturuan yan sila kung paano yung depensa, yung digs at yung pangmalakasan talaga na receive ng bola. So goods dito si Galanza, kasi nga yung nakikita rin natin yung height niya. Okay, hindi rin siya masyadong katangkaran. But right now mga kapolitika, dahil doon sa mga reaksyon ng mga netizen at sa mga negatibong mga komento nga at mga opinion ng mga supporter dito ni Gemma Galanza, ngayon po ay nagbago na po yung maging second na libero, yung backup na libero ni Don Macandili. Kasi today mga kapolitika ay kumpirmado na ito ngang si Cherry Nunag, yung 5'11", yung height na middle blocker ng Chocomocho Flying Titans, ang maging libero dito sa paparating na FIVB Challenger Cup na gaganapin nga dito sa ating bansa. So magbibigay tayo ng reaksyon, ano ba yung ating masasabi at ano ba yung ating personal na opinion, kasi sa tingin ko lang ngayon ay talagang nagkukulang na ngayon ng mga players itong ating Team Alas. Kung ngayon pa lang nakikita ko dito yung kakulangan talaga sa paghanda. Okay, kasi dahil nga dito sa conflict ng schedule ng PVL, okay lang siguro mga kapolitika kung medyo malayo-layo pa yung maging schedule ng PVL, kasi pwede naman sabihin ng mga club team dito na kung saan ay pwede lang ipahiram yung kanilang players, kasi akala natin doon sa mga nakalipas na buwan ay nagpahayag na ng suporta itong mga club teams na kung saan ay kung hihiramin yung kanilang mga players ay okay lang, ay walang problema. But ngayon ay parang nagrereklamo na sila, kasi nakikita natin dito na kung saan itong si Jorge Debrito ay wala namang say ito, kasi nga dayo lang siya dito sa ating bansa. Kumbaga wala siyang guts na pagsabihan rin itong mga coach, itong mga Filipino coach, kasi kung matatalo yung team nila dito, yung club teams nila sa Pilipinas, ay kabawasan din po yun sa bayad sa kanila. So ito yung hinahabol nila, na ayaw nilang mawala ng mga key players nila dito sa maging club teams dito sa PVL, kasi nagpapataas rin po yan sila ng mga talent fee kung nananalo sila sa bawat games. Yun lang po ang catch doon, kung kaya yung mga gugustuhin man nila na ibigay yung kanilang mga main players dito sa Team Alas, sa ating national team, ay napipigilan ito sa kadahilan ng gusto rin nila na umangat yung kanilang club teams dito sa PVL. So ito yung nakikita ko dito na reason mga kapolitika, bakit talaga ito yung pinaka main problem ng volleyball dito sa Pilipinas, yung kawalan talaga ng sistema at yung suporta mula dito sa club teams ng PVL. Kasi ang nakikita ko rin dito na kung saan ay naiipit itong si Jorge Debrito, kasi nga wala naman siyang talagang power at wala siyang kakayanan na bunutin na lang bigla yung mga players doon sa
PVL Open Conference. So ang nakikita natin dito ay talagang itong si Cherry Nunag ay malaking kawalan kung siya ay hindi na magiging middle blocker dito sa Team Alas, kasi alam naman natin na mabilis ito kumilos at magaling din siya mag-spike at yung blockings niya is okay naman para sa atin. So malaking kawalan, pero at the same time kasi nga ang sinasabi natin na itong mga bawat players dito sa volleyball ay tinuturuan naman yan ng paano sila mag-digs, paano sila dumepensa. And naobserbahan rin pala natin dito mga kapolitika na kung saan ay medyo nalilito na itong si Debrito kung sino ba yung kukunin na mga players, most especially ngayon na nagkukulangan na yung mga manlalaro dito sa Team Alas para sa maglalaro dito sa FIVB. Okay, kasi syempre pressure din yun sa end niya, paano nila malalabanan ng gusto itong Team Vietnam kung sa ano pa lang, dito pa lang sa pagpili ng mga players ay nahihirapan na. Okay, so sistema talaga yung problema. And dito naman sa side ni Galanza, okay naman itong bagong development dito kay Galanza na kung saan ay binalik siya sa pagiging opposite spiker. Okay, at kung maging libero naman siya is okay lang din, pero sa ngayon is talagang focus itong si Debrito kasi nga nabash siya at umulan ng negatibo online na mga komento sa mga volleyball supporters ni Galanza, kung kaya nga siguro pinalit na lang ito si Cherry Nunag bilang maging libero dito sa paparating na FIVB Challenger Cup. Itong ipapalit siguro kay Nunag ay itong itong matangkad rin na si Del Palomata, pero sa akin ang naobserbahan ko kasi kay Del Palomata is medyo mabagal siya kumilos, so yun ang disadvantage na nakita ko dito. Matangkad siya kasi 6+ footers din itong middle blocker na ito, pero ang nakikita ko dito is medyo mabagal kumilos itong si Del Palomata. Well, ang aabangan natin is kung paano talaga nila i-execute itong mga natutunan nila sa trainings, and we are hoping na merong improvement at development na mangyayari sa ating Team Alas. So mga kapolitika, ano ang yung masabi dito sa pinakabagong update na nangyayari ngayon sa ating kupunan? Approve ba sa inyo ang pagiging libero ni Cherry Nunag or hindi? Comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.